Kayo ba yung nakatira malapit doon sa sinasabi? Parang dump site to, hindi kaya? Opo. Dump site. Sa baba po yan. O, sa baba. So may mga residente roon? Opo, madami pong mga kabahayan po dyan. Alright. Sinong nauna? Yung mga tao, basura? Kami po. Okay, oh. Pinasarado na po yan eh. Sino nagpasara? Munisipyo? DNR, opo. Ngayon po, nagtatambak pa rin po sila doon. Hindi po yata alam ni Mayor. Hindi ako naniniwala sa continue monitoring. I-monitor mo ng i-monitor yan kung talagang hindi gagawin hakbang yung ama ng lungsod. Walang mangyayari dito. Again, inuulit po namin, layunin po ng programa ng Ipabitag Mo Helpdesk TV. Iba po yung Ipabitag Mo Helpdesk NGO. Magkaiba po, ano? Kami po yung TV. Ay magkaroon po ng resolution sa problema. Again, inuulit po namin, kapag kayo'y tinawagan para ipagkaloob ang inyong karapatan na marinig, yan po'y effort na po para magkaroon ng balancing presentasyon. Kung sakaling hindi nyo po samantalahin yung sinasabing pinagkakalob sa inyo, isinuko nyo na po yung inyong karapatan na marinig. Huwag nyo po kaming sisisihin para mag-iiyak kayo, magmamaktol kayo na para kayong mga batang inagawan ng lollipop. Kung sabi nga ni Raul sa Bisaya, para kayong mga batang pisot. Magsiayos nga kayo. Ngayon, makakausap natin ang kabilang linya, mga nagrareklamo residente. Tingnan po natin kung ano po yung mga update. Kasi kami po, nilalabas po namin, nag-aabang po tayo ng update sa lokal na pamahalaan. Ganoon din po sa may-ari. At the last na sinabi po natin, siguro naman, nakaabot na to sa tanggapan po ng sinasabing Antipolo Mayor na kung maaari, ano? Kasi kung hindi pa, abay, teka muna, may problema tayo. So, mas maganda siguro mauna muna natin dito yung kung ano man ng mga pahayag o statement o aksyon na ginawa po ng lokal na pamahalaan. Kasi kung complainant naman ang kakausapin natin, redundant, paulit-ulit na, no? Kung ang mga reklamo ay dinulog sa atin at wala pa rin nasolusyonan, may problema tayo riyan. Sa pareho nito ay may-ari ng lupa, ng junk shop, ringing lang at ayaw sumagot. Eh, karapatan mo yan. Kung sinuuko mo ng karapatan mo, ayaw mong sumagot, so hindi ka namin pipilitin. Ano naman kaya ang status dito sa lokal ng pamahalaan? Tumawag ba tayo sa tanggapan ng mayor? Kasi ang meron bang nag-inspection dito? Ang sa atin dito, may solusyon na dito. Kung nakanunood man sa atin ang tanggapan ho ng lokal na pamahalaan ng Antipolo City Mayor, mas maganda siguro dapat makausap natin or dito po sa Barangay Administrative Assistant, si Marlon, kung sila po'y sasagot. So ngayon, tinatawagan. Narinig niyo po yung tawag na yan at para sa may-ari po yan. Ngayon, sige, may statement daw po ang may-ari na posibleng. Ito naman, ayun. Ma'am, magandang gabi po. Sabi po rito, no? Pasensya na po kung hindi ako nakapag-reply sa message po kahapon. Pumunta po ako nga sa Tanay, mahinang signal na receive ko po message nyo past 6 p.m. and I watch your show on Channel 13. So, napanood mo. Eh ano ngayon? Napanood mo, pinanood mo. Wala ka pa rin ginawa. Wala ka pa rin statement. Okay, sige. Ito na po, ano? Okay, sige. Malinis po ang aking MRF. Anong ibig sabihin noon? At wala pong katotohanan ng mga sinasabi ni Chris Ann Abiner na maraming nagre-reklamo at wala po akong kontrata sa Makati at Manila. Hindi po ako nakaperwisyo bagkos ako po ang nakakatulong sa mga taong walang hanap buhay. Legal po ang aking MRF. At kung may basura naman po ako dinadala dito sa aking MRF after segregation po or pagkuha ng mga recyclable, ay agad ko po kinakarga ang aking mga residual waste sa aking truck at ito po'y dinadala ko po sa transfer station sa aming LGU sa Antipolo. Well and good. Well, tinanggap na po natin. So, yan pong kanyang, ito po'y statement po. Statement, kanino statement to? Yun, so sa may-ari. Sa may-ari. Okay. Okay. Ito naman ang statement ng barangay. Barangay statement. Ano naman to? Yes, nag-visit po kami sa area last Friday, August 8, 2025. At nakausap ko personal yung complainant na si Pedro Lourdes at Cruz. Nagbigay siya ng statement sa isa sa mga kasama ni Pedro Villaret. Nagbigay po siya ng paliwanag na wala siyang reklamo, na nagpasama lang sa kanya si Lourdes at Chris. About sa location, wala namang kaming makitang tambak na basura maliban garden waste at patuloy na hinahakot.
And then, nakapanayam din si... yan ba ang sagot ng barangay? Okay? Tawagan nga ulit itong si Marlon. Marlon Algaba. Huwag ka nang hindi uso sa amin. Nagsalita ka nung nauna rito. Ba't hindi ka magsalita ngayon? Okay. Tawagan niyang Marlon na yan. Marlon Algaba, Administrative Assistant ka ng Barangay San Jose Antipolo. Hindi uso sa akin yung mga, although binasa ko bilang sagot niyo po na update ninyo. So ngayon, kung sinasabi mo wala ng basura, well and good kung wala ng basura. At tatanungin natin ngayon kung nga ba'y wala na yung basura. Sana kung nakikinig po, ang tanggapan po ng mayor na si Mayor, sino ba to? June Henares, ay kung maaari po, sagutin niyo po to kahit sino sa mga opisyalis ninyo sa Antipolo. Ngayon, ayaw na sumagot ng barangay at gusto na sa City Hall na lang, ang City Hall na lang ang ano, magmamakarena kayo? Ang sasagot. Okay. City Hall na lang ang sasagot. Tama nga naman si Marlon. Kasi wala na siyang isasagot. Dahil hamak na administrative assistant lang siya ng barangay. Samantala, meron naman tayong waste management dyan sa Antipolo. May mayor naman dyan, may vice mayor naman, may ordinansa naman dyan. May mga legal naman dyan na pwedeng sumagot. Kung nakikinig po sa atin sa Antipolo City, ay trabaho lang po ito, ano? Kayo pong nasa lokal na pamahalaan, makinig kayo, na huwag kayo, hindi uso sa akin supla-suplado rito. Kung kayo'y pinagkalooban ng eto'y karapatan na marinig, tanggapan ni Mayor June Henares, kung siya ba ay mayor, at kung sino pa dyan, sa sanitation, sa waste management, ipinagkakaloob namin ng karapatan ninyo. Nananawagan kami sa inyo rito with due respect. Obligasyon ninyo sagutin kasi hinalal kayo or nandiyan kayo para manilbihin sa taong bayan. Public office is public trust. Ang boss ninyo ay tao. Hindi ako nagtatrabaho sa gobyerno. Trabaho ko po ako po'y matataenga ng taong bayan. At hindi ako nagpapasweldo sa gobyerno, kapareho nyo dyan, tumatanggap ng sahod. Ngayon, hindi raw po makontak yung Public Information Officer. Ayaw natin kung bakit. Ang LGU hindi na rin makontak. O siguro baka wala silang pambayad doon sa kanilang telecommunication, kaya siguro naputulan sila. O, kung ganon, sabihin nyo na lang, padalhan ko lang kayo ng isang cellphone na may load para magkausap na tayo. Wag na kayo mga tuwiran. Simple lang, ano? Mayor June Henares, kaibigan ko po kayo. Hindi ka naman kayo masyado kilala. Pero in passing, nagkakakita naman tayo at related naman kayo doon sa isang senador na kaibigan ko rin. Kung ito po ay nakakaabot sa inyo, Mayor, at siguro kung sino man nanonood ngayon, kung sino nanonood ngayon, ipaabot nyo lang sa inyong butihing Mayor na dito ipinabitag na siya. Huwag na siya magtago. At hindi naman siya nagtatago. Baka tinatago siya ng mga tao niya. Yun ang sinasabi ni Mang Igme na aking barbero matapos mapakinggan yung ating palabas. Mayor Henares, checking daw po sa complaint. Wednesday. Pero no update Hindi na nag-update. June Henares, makinig ka, tinatawagan ka ni Bitag. Sumagot ka. Simula ng Huwebes ka pa tinatawagan. Huwag ka kami po'y, kaysa naman mabwisit kami. Alam niyo naman kasi, may pagka-sarcastic kami at cynical pong aming estilo. Yan po, City Hall yata ano? Macaroni? Macarena! Yay! Macarena! Boom!